Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, tafsir. Natapos na natin yung Suratul Duha. Alhamdulillah. At yan insyaAllah, yung Suratul Lail. At ito ay surah na ipinahayag sa Makkah. Qira'atu wal-layli idha yaghsha fil isya. So nababanggit dito na sunna na basahin ang Suratul Lail sa Salatul Isya. Taqaddama qawluhu alayhi salatu wassalam li Mu'adh. Sa merong hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fahalla sallayta sabbihisma rabbika la'ala wasyamsi waduhaha wal-layli idha yaghsha." So itong tatlo na ito ay pawang mga sunnah na mabasa sa Isya. At ito ay iniulat ni Imam Muslim. So yung Lail na tinutukoy dito, syempre ang Lail na gabi. Lail na panahon ng pagtulog, panahon ng pagpapahinga. Hindi yung pagbababad sa cellphone, tapos hindi ka makapagpadyar, tapos pag ginigising ka, sakit ulo mo. 3 araw masakit ulo mo, hindi normal yun. Yun ay kapabayaan na ng tao. At yun ay isang gawain na kasumpa-sumpa. At yun ay pagpapabaya din sa sala. Yun ay pagpapabaya din sa sala. Sa Suratul Lail, so nagsimula din ito sa qasam o half. Qasam, ibig sabihin panunumpa. Panunumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ngalan ng al-Lail, ang gabi, wal-Layli idha yaghsha. Sinasabi ni Allah, sumpa sa gabi kapag ito ay bumabalot na. Na bumabalot, ibig sabihin binabalot niya ng dilim ang paligid. Kapag dumating na ang gabi, ay nagiging madilim na ang paligid. Wal-layli idha yaghsha. Ay idha ghasyal khalika bidilamihi. Kapag nabalot na ang lahat ng nilikha o ang mga nilikha sa pamagitan ng kadiliman nito. Wan nahari idha tajalla. Ay bidiyaihi wa ishraqihi. So magkasunod ito na aya, wal-layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Nanunumpa rin si Allah sa ngalan ng nahar, ng umaga o ng araw, kapag ito ay lumitaw, kasama ang liwanag nito at ang mga sinag nito. So technically si Allah ay nanunumpa sa araw at sa gabi na parehong mga panahon na nararanasan ng mga tao na maaring mangyari ng kalahati ng mundo gabi o kalahati ng mundo ay araw. Wa ma khalaqad dhakara wal untha, na dito sa sinabi niya ito ni Allah na wa ma khalaqad dhakara wal untha, kaqoulihi ta'ala, katulad ng sinabi ni Allah, wa khalaqnakum azwaja, na nilikha kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magkapares. Doon sa Suratul Naba. So dito, wa ma khalaqad dhakara wal untha, sa pagkakalikha ni Allah sa lalaki at babae. Na nilikha niya ang lalaki at babae na sila ay magkapares. So nanunumpa si Allah sa pagkakalikha sa kalalakihan at kababaihan at sa siyang lumikha nga nito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din sa parehong kahulugan nito, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni, at ang lahat ng bagay ay nilikha namin sila na sila ay zawjain, magkaparis.
At ito naman ay naroon sa Suratul Dhariyat. Walamma kana al-qasam bihadhihi al-ashya' al-mutadadda kana al-muqsimu alayhi aidan mutadadan. So dito, ang mga panunumpa ni Allah dito sa Suratul Lail ay mutadad. Mutadad, ibig sabihin magkataliwas. Wal layli, ang kabaligtaran niya, wan nahari. Yung gabi, ang kabaligtaran nito ay ang araw. At gayon din nanumpa si Allah sa ngalan niya na lumikha, o sa ngalan ni Allah na lumikha sa lalaki, at ang kabaligtaran ng lalaki ay ang babae. So dahil sa panunumpa na ito ni Allah sa mga magkataliwas o magka-opposite na kanyang mga nilikha, ang bagay na pinanunumpaan ni Allah, ang katotohanan nito na mababanggit pagkatapos ng mga panunumpa na ito, ang mga ito ay pawang mga magkakataliwas din. Pawang mga magkakataliwas din. At malalaman natin yung mga magkakataliwas na bagay dito na nasa dalawang bahagi maaring mahati ang Suratul Lail, sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Walihada qala ta'ala, na dahil dito sinabi niya, inna sa'yakum lasyatta, tunay na ang inyong mga pinagsusumikapan ay magkakaiba. Ng bawat tao ay magkakaiba ang kanilang pinagsusumikapan. Dahil nga, dito nababanggit yung mga tao na nananampalataya at inilarawan sila dun sa pangalawang aya. Sumunod na aya dito pala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, na sino mang namimigay ng kanyang sadaka at sino mang mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta ay a'malul ibad allati iktasabuha mutadaddatun aidan wa mutakhalifatun faman fa'ala famin fa'ilin khairan wa min fa'ilin syarran. Na ang mga pinagsusumikapan ng mga tao ay magkakaiba at iba rin yung kanilang mga kumbaga paraan o ugali, at mayroong mga gumagawa ng mabuti at mayroong gumagawa ng masama. Si unang natukoy dito yung gumagawa ng mabuti. Fa-amma man a'ta wattaqa, ang siyang nagbibigay ng sadaka at siyang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay a'ta ma umira bi ikhrajihi wattaqallaha fi umurihi. Ng tao na ito, siya yung nagbibigay ng iniutos sa kanya ni Allah na ibigay o ipangtustos sa mga tao na zaka at sadaka at nafaka, syempre, para sa kanyang pamilya. At siya ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinag-uutos. At itong tao na ito na man a'ta wattaqa, karugtong nakatangian niya, wasaddaka bil husna. Yung pang-anim na aya. Magkarugtong yung pang-5 at yung pang-6. Fa-amma man a'ta wattaqa wasaddaka bil husna, kumbaga parang isang sentence lang sila. Ay bil mujazatin ala dhalika, na ang tao na ito na saddaka bil husna, ibig sabihin nagpatotoo o naniwala sa husna. Saddaka, ibig sabihin nagpatotoo. Hindi ito yung saddaka na na yung nagbigay ng sadaka, tasaddaka yun. Tasaddaka ang nagbigay ng sadaka. Ito saddaka, ito yung nagpatotoo. Ibig sabihin naniwala. Ibig sabihin, saddaka bil husna, husna, gantimpala. Husna, gantimpala. So kung ang hasana ay isang gantimpala, ang hasanat ay maraming gantimpala, ang husna
ay may kinalaman din dito. Kumbaga superlative ito ng hasana, na siya ay naniniwala o nagpapatotoo sa husna, sa gantimpala, katulad ng sinabi ni Qatada tungkol dito, waqala kasifun bithawab, waqala khusayfun bithawab. Na iniulat daw ni Khusayf tungkol dito, ang husna na tinutukoy dito, yung thawab, yung gantimpala ng pinagsumikapan ng tao. Fa'amma man a'ta wattaqa, sino man ang nagbigay at natakot kay Allah at nagpatotoo, wasaddaqa bil husna, nagpatotoo, naniwala sa gantimpala, fasanuyassiruhu lil yusra, padadaliin namin sa kanya ang yusra, ang landas na madali. So nagkaroon dito ng redundant na mga salita. Fanuyassiruhu lil yusra. So ituturo sa kanya ni Allah ang madaling daan at padadaliin ni Allah para sa kanya patungo doon sa madaling daan. So dobleng pagpapadali. Dobleng pagpapadali. Na ito yung magiging kumbaga daan na sa pamagitan nito itatahakin niya ang daan patungong paraiso, inshallah, padadaliin ni Allah. At syempre, may kinalaman din dito yung taufik ni Allah, na syempre ginagabayan niya ang mga tao na minamahal niya, at inililigaw naman niya yung mga taong hindi niya minamahal. Kaya nga para sa tao na nagiging madali para sa kanyang pagsamba, ay marapat na ipagpasalamat niya ito palagi kay Allah. At kung nahihirapan siya sa gawaing pagsamba, katakutan niya ito dahil maaring hindi lang ito pagsubok sa kanya, baka parusa na ito. Kasi yung tao na kumbaga dito, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, yung tao na nagpapatotoo sa gantimpala, padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungo sa kadalian. At ang mga ayat, mga hadith, ang mga aral ng mga ito, palaging mauunawaan natin na maaring totoo rin ng kabaligtaran nito. Sino man ang hindi nagpapatotoo sa gantimpala, ibig sabihin minamaliit niya ang gantimpala, pahihirapan nga ni Allah sa kanya yung daan. Ibig sabihin, may mga tao na maaring nahihirapan sila sa paggawa ng mga gawaing pagsamba kasi walang kwenta para sa kanila yung mga gantimpala. Walang kwenta. Hindi nila pinahalagahan. Fajar, gigising ng fajar, ayaw niyang gumising ng fajar kasi minamaliit niya yung gantimpala. Kufur yun. Yun ay kufur. O kawalang pananampalataya. O hindi man siya nagiging kafir agad-agad, pero yun ay patungo pa rin doon. Yun ay patungo pa rin doon. Na wag natin mamaliitin yung yung isang pajar, dalawang pajar, tatlong pajar, hindi nagagawa ng tao kahit kumbaga nagagawa pa niya ito sa late na oras. So yung palang hindi paggising ng tao sa tamang oras, yun ay tanda na ng kanyang pagpapabaya. At maring tanda na yun na hindi siya mahal ni Allah. Inililigaw na siya ni Allah, inilalayo siya ni Allah mula sa kanyang habag. Sige nga, fasanuyassiruhu lil yusra, padadaliin namin para sa kanya ang landas na madali. At nababanggit din sa mga tafsir, sinasabi ni Ibn Abbas, ya'ni lil khairi, padadaliin ni Allah para sa kanya ang paggawa ng kabutihan, insyaallah. Padadaliin ni Allah para sa kanyang daan patungo sa kabutihan, insyaallah. Walihada qala ta'ala, at dahil dito, sinabi ni Allah, wa amma man bakhila wastagna. At sino man ang naging kuripot at istagna sa kahulugan na kumbaga nagmamalaki, nagmamayabang. Istagna sa kahulugan na inaakala niya sa kanyang sarili na wala siyang pangangailangan sa iba. Hindi niya kailangan si Allah, hindi niya kailangan ng kapwa mananampalataya, hindi niya kailangan ng payo,
hindi niya kailangan ng pangaral, hindi niya kailangan ng anuman mula sa sinuman. So yun ay istigna, lahat na matutukoy. At dito nga katulad na sinabi kanina, di ba? Ang mga panunumpa ni Allah rito ay panunumpa niya sa mga bagay na magkakataliwas. Araw at gabi, sa lumikha ng lalaki at babae. Itong wa amma man bakila wastagna, ito ang mismong opposite, antonym ng fa amma man a'ta wattaka. Ito yung kabaligtaran niya. Yung bakila, ang kabaligtaran nito yung a'ta. Bakila nagkuripot o nagdamot, at yung a'ta nagbigay o naging mapagbigay siya. At yung istagna, nagmalaki. At bakit ba nagmamalaki ang sinuman? Lalong-lalo na kay Allah, wala siyang kinatatakutan kay Allah. Kaya ang kabaligtaran ng istagna rito, yung ittaka. Siya ay nagkaroon ng takot kay Allah. At sinabi sa tafsir, karagdagan dito, ay bakila bimalihi. Sinabi ni Ikrimah mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ay bakila bimalihi wastagna an rabbihi azza wa jal. Yung tao na tinukoy dito, wa amma man bakila wastagna, siya ay nagdamot ng kanyang yaman at nagmalaki sa kanyang Panginoon. So inulat ito ni Ibn Abi Hatim sa kanyang tafsir din. At kabilang sa mga katangian ng tao na ito, wa amma man bakila wastagna, yung tao na ito na naging maramot at nagmalaki, di ba kabaligtaran siya nung a'ta wattaka? Yung sumunod na katangian ng tao na ito, kabaligtaran din ng saddaqa bil husna. Kaya siya ay wakadzaba bil husna. Siya ay nagpasinungaling sa husna, nagpasinungaling sa gantimpala. At ito sa sumunod na aya na ito, wakadzaba bil husna, natukoy din ng isa sa mga kahulugan ng husna, bukod sa gantimpala, ito ay ang gantimpala na tahanan sa kabilang buhay. So, kumbaga yung tao na kadzaba bil husna, nagpasinungaling sa husna, tinatanggi rin niya ang gantimpala, lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. At syempre, ganun din, di ba, sinabi kanina na magkakabaligtad yung pinanumpaan dito ni Allah. Sa sinabi tungkol doon sa fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, siya ay fasanuyassiruhu lil yusra, padadaliin namin para sa kanya ang landas patungo sa kadalian. Ito naman, fasanuyassiruhu lil usra, padadaliin namin para sa kanya ang landas patungo sa usra. Usra sa kahulugan na kabaligtaran ng kadalian, ibig sabihin, padadaliin ni Allah para sa kanyang mahirap na daan. Doon siya mapupunta. Sa mahirap na daan, mahirap na landas. At kabilang din sa mga kahulugan ng usra, ito'y landas patungo sa kasamaan. Na eksakto yung tatlong mga aya na magkakasunod, yung sumunod doon na tatlong aya rin, lahat na yon ay eksaktong kabaligtaran nilang tatlo. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kabaligtaran nito'y susunod na tatlo. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. So, eksaktong kabaligtaran nito. Ay tarikin ila syar o ay tariki syar, li tariki syar, daan patungo sa kasamaan, katulad ng sinabi ni Allah doon sa Suratul An'am verse 110, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Na ilalayo daw ni Allah ang kanilang mga puso at ang kanilang mga paningin palayo
palayo mula sa gabay. Katulad ng kung paano silang tumanggi na manampalataya sa unang pagkakataon pa lamang. Ibig sabihin, sa unang pagkakataon na narinig nilang da'wa, tinanggihan na nila ito. So sa mga susunod na darating sa kanilang da'wa, ilalayo na rin ni Allah sa kanila ang kanilang mga puso. Ilalayo na rin ni Allah ang kanilang mga puso at kanilang mga paningin sa gabay. At sila nga ay iwan ni Allah na pagala-gala sa kanilang kasalanan na bulag. Pagala-gala silang bulag dahil sa kanilang kasamaan. Wal ayatu fi hadal ma'na kathiratun dalatun ala anna Allah azza wa jalla yujazi man kasada al-khaira bit-tawfiqi lahu. At ang mga ganitong mga ayat daw ay napakarami na si Allah, siya ay maggagantimpala ng tawfiq. Gagantimpalaan niya ng tawfiq ang sino mang naghahangad ng kabutihan. Gagantimpalaan niya ng gabay ang sino mang naghahangad ng kabutihan. Kaya nga palagi kapag natatalakay natin yung qadar, di ba ang unang haligi ng qadar, kaalaman ni Allah? Hindi pa nililikha ni Allah ang mga tao, alam na niya kung sino sa atin ang naghahangad ng kabutihan. At yun ang kanyang gagabayan. Yun ang kanyang gagabayan. So doon pa lang, sa kanyang kaalaman, pareho ng umiral ang free will ng tao. At doon na, kumbaga, nauna nang umiral yung free will ng tao nandun sa kaalaman pa lang ni Allah. So alam niya kung sino sa mga alipin niya ang may ikhlas, yun ang gagabayan niya. At yung mga walang ikhlas, yun ay hindi niya gagabayan. Kahit pag Muslim yung tao na yun, kung wala siyang ikhlas, pareho lang. Ilalayo siya ni Allah sa kanyang habag. Kaya nga yung mga kuffar, kapag naiintindihan ng Muslim yung ikhlas, parang nakakainis na silang kasama. Parang ayaw mo na yung nakakakita ng kuffar na yung makita man lang sila na kung paano sila magsalita, paano sila makitungo sa kanilang kapwa. Kumbaga kakaiba na talaga sila tingnan. Kaya nga yung tao, titingnan niya rin talaga yung sarili niya kung ano yung antas niya sa mga bagay na ito. Kung nalulugod ba siya sa kuffar at sa kanilang mga ginagawa o siya ba ay namumuhi dito. Sa sumunod na binanggit, wal ayatu fi hadal ma'na kathiratun dalatun ala anna Allah azza wa jalla yujazi man kasada al-khaira bit-tawfiqi lahu wa man kasada ash-sharra bil-khadlan. At syempre yung mga tao naman na nag-i-intensyon ng masama, sila ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabaligtaran ng tawfiq. At ano yung kabaligtaran ng tawfiq? Pagkaligaw. So ililigaw siya ni Allah. Ililigaw siya ni Allah. Wa kullu dhalika biqadarin muqaddar. Siyempre lahat ng ito ay nangyayari sa pagtatakda ni Allah na kanyang naitakda na. Pero siyempre tuwing nang nababanggit ngayong kadar, katulad pa ulit-ulit ko binabanggit, unawain natin ito sa pamagitan ng 4 na kondisyon nito. Hindi pwedeng sisisihin ng tao si Allah na siya ay naligaw. Dahil umpisa pa lang alam ni Allah kung karapat-dapat ba siyang maligaw. At tinutupad na lang niya ngayon sa mundo kung ano yung karapat-dapat sa kanya. Ang nalaman ni Allah, ang ninais ni Allah, ang itinala ni Allah. Gagawin na lang niya yun. Wal ahadithu ad-dala ala hadal ma'na kathiratun. At marami ring mga hadith na mayroong ganitong kahulugan. So dito, sumunod na bahagi ng Suratul Lail, kaya nga dito sa yung unang bahagi ni Ibn Kathir, hanggang 11 lang, hanggang 10 lang yung kanyang nababanggit, o 11 pala, hanggang 11 yung kanyang nababanggit. So dito yung sumunod na bahagi, riwayatu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, rawal Imam Ahmad an Abi Bakar, iniulat ni Imam Ahmad mula kay Abu Bakar, qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana'malu ala ma furiga minhu aw ala amrin
mu'tanaf. Sa tinatanong ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ang mga tao ba, tayo ba ay kumikilos ayon sa kung ano-ana ang naitakda ni Allah o ito ba ay mu'tanaf? Mu'tanaf, ngayon lang ito nangyayari. Kumbaga ang ibig sabihin ni Abu Bakr, kung ito ay makdur, ibig sabihin ginagawa na lang natin yung itinakda na ni Allah. Mafuriga minhu. At kung ito naman ay mu'tanaf, ibig sabihin nangyayari ito for the first time, at ibig sabihin din malalaman ito ni Allah for the first time. Na ganun palang gagawin ng tao. Na para bang yung katulad sa atin halimbawa sa mga tao, wala naman tayong kaalaman sa ilmul ghaib. So yung nangyayari ba ngayon ay first time lang natin na nalalaman mula sa ginagawa ng mga tao? So yun yung tinatanong ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal ala amrin qad furiga minhu. Bagkus ang tao ay kikilos ayon sa kung ano ang itinakda na ni Allah. Ang tao ay kikilos ayon nga sa itinakda na mismo ni Allah. So ang lahat ng mga ito, paggawa ng tao ng kabutihan sa pagbibigay ng sadaka at takot kay Allah at sa kanyang pagpapatotoo sa gantimpala, na dahil dito padadali ni Allah sa kanyang landas patungo sa kadalian, itinakda na ito ni Allah. Kasi sa kaalaman pa lang ni Allah, nakita ni Allah na karapat-dapat ang tao na ito sa pagpapadali, sa yusra. Dahil nakita siya ni Allah na nagsisikap na magsadaka o yung matakot kay Allah at yung magpatotoo sa gantimpala. At yung kabaliktaran naman nito, yung sumunod nga na 3 aya, yung wama man bakila wastagna, yung tao na nagkuripot, nagdamot at nag-akala sa kanyang sarili na walang pangangailangan, wakadzaba bil husna, nagpasinungaling sa gantimpala, fasanuyassiruhu lil usra, padadaliin ni Allah para sa kanyang landas patungo sa paghihirap, dahil yun yung nakita ni Allah na karapat-dapat din sa kanya. Yun ang nalaman ni Allah na karapat-dapat sa kanya. Say nga, fafimal amalu ya Rasulullah, karugtong ng tinanong ni Abu Bakr Siddiq. Kung tayo pala ikikilos ayon lamang sa kung ano ang itinakda na ni Allah, bakit pa tayo kikilos? O ano pang saysay, kumbaga, na tayo ay kikilos? O para saan pa? So, syempre, ito ay hindi tanong na kumbaga, tanong ito ng taong matalino. Tanong ito ng tao na matalino. So, nililinaw niya ang isang bagay na, kumbaga, maaring nauunawaan naman niya, pero gusto niyang mas maunawaan pa. Kasi pwedeng maging ganun yung layunin mo sa iyong pagtatanong. Alam mo yung isang bagay, pero gusto mong maunawaan pa ito ng saguin kapag may magtanong sa'yo, di mas masasagot mo siya ng mas malinaw pa, insyaallah. So nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muyassarun lima khulika lahu. Ang bawat isa ay magiging madali para sa kanya kung para saan siya nilikha. Magiging madali para sa kanya ang paggawa ng anumang dahil doon ay nilikha siya ni Allah. So nga, kung alam ni Allah na yung tao na yaon ay magsasadaka, matatakot kay Allah at magpapatotoo sa gantimpala, edi padadaliin ni Allah para sa kanya yung paggawa ng mabuti at pananampalataya at iba pa. Samantalang yung nagdamot at nagakalan siya ay walang pangangailangan at hindi naniwala sa gantimpala, edi padadaliin din ni Allah para sa kanya yung landas patungo sa kasamaan, na magiging mahirap para sa kanya ang paggawa ng mabuti. Siyempre, ito ay nangyayari dahil itong lahat ng ito ay nangyari na, kumbaga, sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito
ay nasa pagtatakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una sa kanyang kaalaman, pangalawa sa kanyang pagnanais, at pangatlo doon sa kanyang pagtatala. Sa sumunod daw na banggit yung iniulat ni Ali radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam al-Bukhari rahimahullah. Sinabi niya ni Ali, kunna fi janazatin fi Baqi. Nando daw sila sa isang janaza sa sementeryo ng Baqi sa Madina. Fil Baqi al-Gharqad. Nandun daw sila doon sa Baqi al-Gharqad. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu maksaratun fanakas. Dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at meron daw siyang daladala na kumbaga yung stick. Meron daw siyang stick at siya ay nagsulat o nagdrawing sa lupa. Faja'ala yankutu bimaksaratihi. At nagdrawing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng stick na ito at sinabi niya, ma minkum min ahadin o ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanaha minal jannati wan nar. Walang sino man sa inyo na ma minkum min ahadin, walang sino man sa inyo, o ma min nafsin manfusatin, at walang sino mang tao na mayroong kaluluwa na manfusa, ibig sabihin nagtataglay ng kaluluwa. Kumbaga binigyang diin lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar. Ibig sabihin walang sino man tao liban na lamang na nakatakda na ang kanyang lugar ang kanyang lugar sa paraiso o impyerno. Wa illa kad kutibat syakiyatan aw saidatan. At gayon din ay naitala na kung siya ba ay magiging syakiya, ang nafs na ito ay magiging syakiya. Ang nafs kasi sa Arabic, yung kaluluwa ay muannath. Kaya syakiya. Kung ito ba ay syakiya, malungkot o miserable, ibig sabihin mapupunta sa impyerno, o saida, masaya. Na ibig sabihin papasok sa paraiso. So nga, ma minkum min ahadin, walang sino man sa inyo, o ma min nafsin manfusa, o walang sino man na may tangan ng nagtataglay, walang sino mang nagtataglay ng kaluluwa, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar. Liban na lang na nakatakda na ang kanyang lugar sa paraiso at impyerno, wa illa kad kutibat syakiyatan aw saidatan. At naitala na kung siya ba ay magiging masaya o malungkot. Papunta ba siya sa impyerno o sa paraiso? At nagtanong din ang mga sahaba, faqala rajulun, sa parehong tanong ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sabi ng isa sa kanila, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nad'ul amal, o sugo ni Allah, aasa na lang ba kami sa kung ano ang itinala para sa amin at hindi na kami kikilos? At yun nga, dinugtong dito, faman kana min ahlis saadati fayasiru ila ahlis saada. Sige nga, yaong tao na magiging kabilang sa ahlus saada, ibibilang nga siya talaga ni Allah doon sa ahlus saada. Idudulutin ni Allah na siya ay maging said at ang kanyang kaluluwa magiging saida, ito ay magiging masaya. وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَسِيرُ إِلَى أَهْلِ الشَّقَاءِ. At sino man magiging miserable, malungkot, gayon din. Dudulutin ni Allah na mapunta siya sa kalungkutan, sa kasamaan, at ang pinakamatindi nga doon, siyempre, yung impyerno. فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَسِيرُونَ لِأَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ. Yung mga tao na patungong paraiso, mapapabilang sila sa mga gumagawa ng mga gawain ng mga tao sa paraiso. Wa amma ahlus syaqa fayuyassaru
fayuyassaru ila amali ahli syaka. Siyempre, yung mga patungo sa impyerno, padadaliin para sa kanila ang paggawa ng mga gawain ng mga tao sa impyerno. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasa niya ang mga aya na ito ng Suratul Lail, alhamdulillah. So ito yung riwaya ni Ali bin Abi Talib tungkol sa kahulugan ng 6 na aya na yon na magkakarugtong, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.